Libra, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading for July 29 to August 4, 2024. If you are interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pin comment. Pakicheck nyo na lang yung in-link kung paano mag-book for a private reading. Ayan. So, take care guys. Kasi meron tayo ngayong bagyo. Ang lakas ng ulan. Tagal na ulan ng ulan. So, take care. Now, let's see, Libra, what's coming to you this week? What's coming to Libra? Spiritual awakening. Oh, marami kang realizations about your life, about your spirituality, yung mga belief system mo. Maaring iba sa inyo may pinagdaan ng challenge na naging dahilan para ikaw ay magising sa katotohanan. Yung talaga parang naghahanap ka ng sagot sa iyong mga tanong. Now, you have creativity. Yes, so parang inaano mo to, no? Yung creative energies, yung creative talents and skills, yan yung you are tapping to that, no? Ginigising mo ang iyong pagiging creative. So, maaring sa career mo to, sa trabaho mo, sa business. I think yung iba, na-realize nyo na ayaw nyo nang mag-work sa corporate, no? Yung to become an employee. Yung iba sa inyo, na-realize nyo na it's time to use your creativity in making money, in bringing abundance in your life. Diba? Healing. Alam niyo yung malachite, this also attracts abundance, no? Kasi green energy siya. So, healing is about healing your past, healing your physical self, no? Kung ikaw ay nagkaroon ng sakit ng mga nakaraan. This is also about emotional healing. So, you are continuously working on yourself, Libra. Kung ano yung alam nyo pa na pwede nyong i-improve sa sarili ninyo, ginagawa nyo. And I think yung iba sa inyo, yung healing process na yan, nakakatulong yung mga creative na activities ninyo. Like for example, painting, drawing, pag-create ng mga bagay na may fulfillment para sa'yo. Let's see your overall energy. You have the 9 of Swords. So, part of the spiritual awakening talaga is marami kang iisiping bagay. Oo, nakaka-stress minsan, no? But this is also you thinking of how to get away from this situation, itong stressful situation. Kaya siguro you are starting to work on yourself kasi parang feeling mo nasa cycle ka na paulit-ulit na lang yung stress, yung problema, hindi nagagawa ng solusyon. Maaring meron kang ginagawa rin na paulit-ulit na naghihintay ka ng ibang resulta. So, it's time to make some changes, Libra. So, let's see your challenge. You have the 9 of Cups. So, as a challenge, maaring meron kang mga bagay na hindi na-appreciate. Na you are blessed in some ways, pero hindi mo na-appreciate yun kasi nakafocus ka doon sa kakulangan, doon sa lack, doon sa bagay na hindi mo nakukuha sa ngayon. Pero yung mga nakuha mo na, syempre, 'di ba? Confident na tayo, nasa atin 'di ba? So minsan hindi na natin 'yan napapahalagahan. But that is your challenge, to count your blessings, okay? Instead of counting ano yung kulang sa iyo, 'di ba? What is your opportunity? You have the 5 of Pentacles. As an opportunity, meron kang oportunidad na ayusin yung finances mo. Yung iba sa inyo, yan siguro yung isa sa challenge ninyo, no, na pinagdadaanan, pagsubok. Now, you are healing from that. Maaring meron kang magagawang solusyon dyan. May isip kang solusyon. And if you think walang solusyon, mahirap yun kasi yun ang mamamanifest mo na walang solusyon. So, kailangan mas maganda pa rin na positibo yung pananaw mo.
What is your blessing? Ano yung blessing ng mga Libra? The Devil. Ooh, as a blessing, you are letting go of the things that are no longer serving your highest good. This is about the toxic energy around you. Ito yung unhealthy habits mo. Okay? So, maaari talagang meron kang kailangang ayusin, i-workout sa sarili mo, and that is something na nare-realize mo na ngayon. Medyo mahirap siya kasi ganun talaga pag ang isang tao nagkakaroon ng spiritual awakening, nako, talagang parang gigibain yung mga pananaw mo, yung mga naipundar mo, ganun eh. It's time for you to make some changes. So let us clarify, what is the Nine of Swords? The Seven of Pentacles. Yung iba talaga sa inyo, Libra, problema, may kinalaman sa pera, sa career nyo, or sa business ninyo. Minsan yung iba sa inyo, hindi, nagmamadali. Na tipong, hindi nyo lang makita kaagad yung resulta na gusto nyo. Iniisip nyo na failure yon. So, give yourself a break. Give yourself some time to makarecover muna bago nyo i-judge yung inyong nagawa. No? Kung talaga bang failure yon. Kasi pwedeng hindi lang siya ganun kabilis sa inaasahan mo. Kasi darating rin naman yan. Hintayin mo lang siya. You have the Page of Wands. So, isa sa challenge nyo rin is yung pagkilos ninyo. Oo, minsan kasi, yun nga, kaka-overthink natin, nasobrahan na tayo sa kakaisip, isip-isip, pero kinulang tayo sa kilos. So, you are now being asked to take action. Ano man yung plano mo, ano man yung sa tingin mo would be a better choice or an action that you need to do, gawin mo. Kasi hindi mo makikita yung resulta ng hindi mo ginagawa at nasa isip mo lang. Maganda mag-isip, no? Kasi idea yan eh. But it will always be an idea until you put action. Okay? What is the Five of Pentacles? You have the Seven of Wands. Yung iba sa inyo nahihirapan kasi kayo mag-set ng boundaries. Pwede kasing gusto nyo na makatulong kayo sa iba, yung tipong mapagbigyan nyo lahat hanggang sa kayo naman wala na. Mahirap yon, diba? You also need to set boundaries. And I think ngayon, lalong-lalo na sa pera, tapos yung tipong ikaw yung laging inaasahan. Kahit kaya naman nila. Kaya lang nasanay na sila na lagi kang bigay ng bigay. You also have to set boundaries. Yun nga lang, meron at meron maiinis sa'yo, magkakaroon ng conflict, but ganun talaga eh. You have to set boundaries para hindi ka maabuso. So, your blessing, Nine of Wands, yes. I think, ano man tong mga medyo challenging na situation na mapagdadaanan nyo, Libra, you are about to overcome that. No? Kailangan lang talaga ng pagtitiis, pagpupursige. Kasi kung mabilis kayong mawala ng pag-asa or mabilis kayong sumuko, sayang yung effort nyo na nasimulan nyo na kailangan nyo na lang na i-push through para makita nyo yung resulta. Let's see what else. Libra. Crossroad. Uy. So, ito na nga ang decision making. Sabi rito, i-reveal daw yung best way, best possible decision for you. You have to follow your dreams with faith and precision. Ituloy mo lang. Magtiwala ka lang sa mga pangarap mo. Moon. Moon is about your intuition, your emotion. So, you are highly intuitive, Libra. Gamitin mo yung talento mo. Gamitin mo yung gift mo, yung psychic gift mo in making decisions. And also, you have Anchor, which is, baga ito yung direction na gusto mong tahakin. You have to figure that out. Kailangan malaman mo anong direction na gusto mong tahakin. Otherwise, parang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Yun muna ang unang goal, which is
to know where you want to go. Saan mo gustong pumunta, 'di ba? Yes, your intention is also important. What if the only resolution you made was to love yourself more? Yes, ito yung resolution dyan. Mahalin mo yung sarili mo. Mm-mm. Bigay mo sa sarili mo yung dinedeserve niya. Oh, friend, be a friend to yourself too. Be as a good be as good a friend to yourself or as you are to others. Yes. Ikaw yung unang-una mong magiging kaibigan bago ka maging kaibigan sa iba. Okay? So that is your reading, Libra. Thank you so much. Bye.